Hello guys, kumusta kayo? Makikita nyo sa aking background, no? Ako ay nasa out of nowhere. Nandito ako sa gitna ng kagubatan. So ngayon guys ay nandito ako sa aking, dito sa aming farm, no? Itong lupa na to, actually position lang to. At napunta sa amin last January 2025, no? So isang taon na. Napunta sa amin to ay January 4, 2025. Kasi natatandaan ko dati, January 2, after New Year, right after ng New Year, nandun ako sa baba. Ay pinuntahan ako ni tatay doon sa aking sinasaka doon, sa aking sagingan, doon sa may lakatanan. At pinuntahan niya ako ni tatay, sabi niya sa akin, binigay nga raw sa kanya itong area na to, no? It's almost more or less 2 hectares to guys, no? So bali, tig-isang hektarya kami. Ngayon, hindi niya kayang kunin ng buo na 2 hektarya. So sinabihan niya ako, kukunin daw namin, hati kami, tig-isang hektarya kami. So that time, wala naman din kaming pera, no? So wala din kaming cash na hawak na mag-asawa. So that time guys, meron kaming alagang baka, no? May baka akong alaga noon. Kung matatandaan nyo dati, ginagawan ko din siya ng content dati. Na yun nga, pinapakita ko din yung baka, no? Kino-content ko din siya. So eto siya, ayan. So ngayon, that time, January 3, kinumagahan, umahon ulit ako, sinabihan niya ulit ako na maghanap na nga daw ako ng pera kasi kailangan niya daw makuha ito. Kasi nangihinayang siya na hindi ito makuha kasi ang purpose niya dito sa areang to ay taniman ng luya. Kasi luya talaga yung target niya dito sa area na to. So ako din, since last year, nagsimula na din ako magtanim ng luya. So ayun nga, at dito nga napunta yung mga nakaraan kong content din, no? So dito din ako nakapagtanim ng nasa 75 kg, no? So ayun, at ayun nga, nandiyan na yung mga luya natin at hindi pa siya nababawasan, buo pa siya, kompleto pa siya. So ngayon ay marami tayong mapagkukunan ng binhi ngayong panahon ng taniman. So sinabihan niya ako na maghanap nga daw ng pambayad na, at least kahit paano pang partial. So ngayon, ang sabi ko sa kanya, wala kaming hawak na pera mag-asawa. So wala kaming cash on hand. So sabi ko sa kanya, ang magiging pera lang namin, kung sakali na ito talaga ay makuha, ang magagawa lang na pera ay posible yung baka, no? May bibenta yung baka. So alam nyo guys, ang nangyari, January 4, no? January 4, umahon ulit ako dito. Nung January 3 pala ng hapon, yung baka ay dinispatch na niya. Wala akong kaalam-alam. Doon sa baka ay na-dispatch na pala nung hapon. Alam niyo ba guys, yung baka na yon noong January 3 ng hapon last year, 2025, nung ako ipalusong na sa may Little Tanawan banda, no? Kasi sumusundo ako tuwing hapon kay Mrs. sa trabaho. So nung bandang hapon, may naabutan akong tricycle na may kargang baka. Alam niyo ba guys, nung makita ko yung baka, sabi ko parang familiar sa akin yung baka, no? Sabi ko, parang sa akin baka yun ah. Kasi yung hitsura niya, hawig dun sa baka na nandito nga sa amin, yung alaga ko. So ngayon, since mabilis yung takbo ng motor, dire-diretso, hinayaan ko na lang siya. Alam nyo ba guys, pagkabalik ko dito noong January 4, noong January 3 mismo, ay pagkatanggap ng bayad ng baka, naipunta na dala na agad dun sa may-ari ng itong lupa. Nakapag-partial na. So noong January 4, kinamagahan, pag-ahon ko dito, niyaya ako ni tatay, nandun ako sa baba nga, no? Doon kasi ako sa may sagingan kasi wala pa naman to. Nandun ako sa may sagingan, sa may lakatanan. Sabi niya sa akin, tara dun sa bundok. Sabi niya, tingnan natin yung lupa, tingnan natin, surveyan natin. E di yun na nga yung nangyari, no? Mukat-mukat noon. Malaman ko, nagpapakadebate pa ako sa kanya pagpunta dito, no? Habang kami naglalakad papunta dito. Sabi ko sa kanya, sisa mo ba yung lupa na yan? Titulado ba yan? Hindi ako, wala akong alam, di ko alam kung ano yung sitwasyon ng lupa na to. So ngayon, mukat-mukat na lang, malaman ko, ito pala ay position, no? So position siya, hawak pa siya ng government, no? So ganun guys yung mga position na lupa, no? Kapag hawak pa siya ng government, position, nagpo-position ka lang, sasakahin mo yung lupa, kung matatamnan mo,
di iyo yung magiging ani, no? Pero kapag lumaon guys, ang posisyon na lupa, kapag yan ay hindi mo hinayaan na nakatiwangwang lang, tinaniman mo ng tinaniman, lalo na kung may mga durable na pananim, yun, pamatagalan, fruit trees like niyog, so yun ay pang lifetime na yun. So darating at darating ang oras guys na ang DAR, kapag nag-resurvey ng mga area ng lupa ng gobyerno dito sa mga kahulu-huluan, at nakita nila na yung mga tao na pinaglaanan ng posisyon na lupa ay mapupunta na sa kanila, no? So DAR ngayon ang magti-take over at sila naman yung mag-i-issue ng stewardship ng lupa. So kapag lalo pang na-improve yon, napuno ng mga pananim, halaman, durable na pananim, so mag-i-issue sila ng title na talaga, no? Certificate of Land Transfer or Transfer of Land Certificate na tinatawag nila, no? So ayun na ngayon nangyari. So to make the story short, ito nga napunta na sa amin January 4, nag-isang taon na ito sa amin nitong January 4, no? At nabayaran namin ng full payment, ng full paid ay last April ata, kung hindi ako nagkakamali, last April 7, 2025, no? So yun ang siya na full. Ngayon guys, bilang update, since yung mga nakaraan kong content, di ba, dito ako naglalagay, dito ako kumukuha ng mga pinagko-content ko. So ngayon, update tayo dun sa mga naitanim natin. So recorded yan guys, meron akong record dito. At ang naitanim ko ng nanyog dito ay nasa more or less 60 na seedlings ng nyog. So meron akong first batch, may second batch, may third batch pa na luya. Ayun nga yung luya. Ay nandyan. So for harvest na lang. At meron din akong langka na itinanim nung June. 8 puno yon, no? 8 puno na langka, mga seed grown lang din siya. Yun yung mga punla ko lang din na langka. So meron din ako mga itinanim na avocado. So meron ako dito June, July, August, September, October hanggang November, no? So siguro mga nasa 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Nasa 28. Nasa 28 yung tanim kong avocado na dito. Yung lanzones naman ay nasa July, nagtanim ako ng July, August at October 20, 23, 25 lanzones, nasa mga seed grown lang din ito, no? Tapos 3 grafted, yun ay galing sa barangay. Tapos may rambutan, isang puno yung tanim kong rambutan, may pinya, no? So may durian, isang seed grown pa lang yung naitanim kong durian, kasi yun pa lang yung malaki na pwede na itanim doon sa durian na pinunla ko. So meron na akong isang naitanim. So, ayun. So, yun yung update na dun sa lumipas na isang taon, buhat na ito ay mapapunta sa atin itong area, no? So, yun. So, yun yung update dun sa ating, dito sa ating lupa, no? Tapos, ayun nga, ngayon, nagsisimula ulit tayo na magbungkal, mag-asarol ng lupa para naman sa, eto nga, sa pangalawang taon na pagtatanim natin ng luya simula nung mapapunta sa atin itong lupa na to. Tingnan nyo guys. Ayan. So nagsisimula na ulit tayo na magdukal. So ayan, no? Mataas yan. So ayan, no? Taas niyan, ang layo pa niyan. Taas niyan. Ayan, no? Lapad pa niyan, guys. Nandun yung luya natin, yung first batch, nandun sa may gulod yan eh. Nandiyan sa gulod na yan. So ngayon dito naman tayo sa banda sa gilid na to. So ito yung pagtatamnan natin, no? Ayan. So ang ginagawa ko ay tabas, asarol para diretso, no? Hindi na yung tabas tsaka ako mag-aasarol. Para yung mga nalilinisan ko, yung matatambakan ng nilinis ko ay may dukal na. Kumbaga, ano na yung lupa, no? Para hindi na tayo magdobli-dobli ng trabaho. So yun lang. Para makarami tayo hangga't maaga. Mas maganda na mas maaga nakakadukal tayo ng lupa. Tumatagal yumayabo yung lupa, guys, kasi yun yung gusto ng luya. Ngayon tayo babawi ng pagluluyahan. Kasi nung nakaraan, wala tayong binhi. Ang hirap ng hanap ng binhi. So ngayon, update ko din kayo. Magsisimula ulit tayo sa pagtatanim ng luya. At ito nga, nagsisimula ulit tayo ng magbungkal. So yun lang guys, no? Thank you for watching and see you on our future vlogs. Bye!